Okay, magandang gabi sa mga listeners and followers natin dyan. Bago tayo magsimula, intro. Welcome sa incontroversial na podcast dito sa Pilipinas at sooner or later, top 1 na tayo sa Pilipinas. At ito ang Bakit to? Podcast. Yun. Mukhang partner parang wala kang lakas. Ano ba nangyari sa'yo? Hmm, may Ano lakas naman. nangyari sa'yo? Oh, parang wala ka sa Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako. Ayun, kumusta? Kumusta ang araw? Okay naman. Eto, Nice. nagpapalaki ng katawan. Sana, Ayun, ano naman ginagawa mo ngayon? Sa ngayon, nanonood-nood ako YouTube, nagbabasa-basa. Tapos, syempre, inaalagaan ko ng mga fur babies ko. Uy, Ikaw ba? sakto pala. Uy, yun. Yung ginawa ko ngayon, partner, Di ba before may tayo fur babies ka magsimula. rin? Before tayo mag-start ng natin, ng kwentuhan natin, pinastol ko muna yung mga julaga ko. Kasi Hmm. nagagalit na nagtatahulan na eh. So, possible marinig din nila Wawaw na, yung wawaw. tahol. Oh, wow, wow na. So, ayun. So, yun yung magiging topic natin for today. Ang ano natin ngayon is episode 13, bakit maraming OA na per parents. So, Oh, ayan. So, interesting. pag ano natin, introhan ko na to, partner. Putang Nung ina nakaraan nyo. kasi, De, joke lang. last month kasi na broadcast or nakita natin sa social media, hindi lang sa social media pati sa mga news na may mga per parents na ginagamit nila yung gamit na pangtao. Mm-mm. So, ayun. So, maraming mga negatibong komento ang nangyari dito kasi syempre, ang unang letrato na nakita kasi doon is nandun sa loob ng CR ata ng mga babae. Mm-mm. Then inilapag yung baby nila, yung baby dog nila dun sa kung saan pinapalitan yung mga baby tao Mm-mm. na ng mga pampers or lilinisan kunyari dumumi or umihi na yung bata, papalitan ng pampers, dun nila ano ah nilagay yung baby dog nila. Then second one is doon naman sa shopping or sa ano yun, partner, yung bilihan ng mga pagkain. Oo. So doon naman nilagay naman nila yung baby dog nila doon sa push cart ng mga pagkain. So binatikos din yun kasi syempre ginagamit na pangkain yung bakit nilalagay doon yung aso, Oo. which is mali Tama. yun. Tama naman. So, ayun yung mga nakita ko na mga issue pagdating sa paano i-handle yung mga aso. Ikaw naman, partner, ano na may mga komentong maibabahagi mo sa amin ngayong gabi? Ito mga listener viewers disclaimer lang to May mga alaga rin kaming kami ni Papi. Kaya pag nagsabi kami ng komento is huwag kayong OA Sa bagay kayo na nga OA eh. So anyway, kung patungkol naman doon, kung halimbawa man lang nung kagaya nung sa CR, nung palitan ng diaper ng bata, tapos nakita ko yung upo doon nung aso, tapos ah papalitan din ng diaper. Kasi 'di ba, dina-diaper din sila. Kasi nga bawal nga magdumi ang aso sa mga Bawal establishment na magkalat sa indoor. mall. Oo, Oo. 'di ba? Especially sa mall. Kung wala ako sa mall tapos nakita ko 'yon, baka masapok ko pa nung per parent. Kasi kung Eh, paano wala eh. kung may asthmatic nung bata, 'di ba? Tapos yung Oo, hibla ng balahibo ano ng may alaga iwan nila doon. doon naiiwan, 'di ba? Hindi makaapekto pa sa 'di ba? Kaya dun sa Yun. halimbawa sa stroller sa nung pang mall nung parang kotse-kotsehan na stroller pero pambata yon, 'di ba? Minsan inuupo pa nila yun kaya naman maglakad, 'di ba? Oo, eh. Yun, sarap pa ba yung batukan ng mga ganun eh. Pero sorry sa'yo, ganun talaga ako pag Kasi kasi di ba hindi naman yung tao eh. Alaga pa rin yan, oo, natin yan, for babies natin. Pero wag naman itrato na OA.
Siguro na ano, kaya ganun ginagawa nila kasi hindi sila makagawa ng sariling anak, halimbawa, 'di ba? Kasi may mga ganun senaryo eh. Kaya ano eh, imbes na even though nag-try, tapos hindi sila makabuo, merong family na gano'n, hindi makabuo ng bata. Ang ginagawa nila na alternative is bumili sila ng alaga nila, gano'n. Ikaw ba, may mga komento ka ba patungkol doon sa topic natin ngayon? Sa akin naman, partner, matagal na kasi ako nag-aalaga ng ano, ng baby dog talaga. So, ayun, pag ako naman kasi pag pinapastrol ko sila or sinasama ko sila sa mall, nagdadala talaga ako ng mga equipments nila or mga ginagamit nila like yung pampers, equip yan sila. So, sa Then, pang-scooper ng nagdadala din ako dumi, ng kung wala kang ano, hindi, diaper dinadampot ng ko ano. lang yun. Dinadampot ko lang yun. Oo, ayun, pwede Dinadampot rin. ko lang siya ng tissue. Tapos, yun, lilinisin ko yung ano nila, yung wet packs nila. Minsan may dala akong wet wipes din, syempre, Mm. para at least hindi madugyot or mabaho. So, ayun. Hindi ko naman sila pinapaupo sa actual na ano, na mga upuan na ganyan. Lalo Doon talaga masama na sila igala natin sa sila lapag. outdoors para Oo. sa akin. Kasi syempre, kailangan rin ng companion eh bilang ano, 'di Mm. ba? Alagang aso eh. Kailangan na natin sila igala minsan. Pero nung Mm. itatrato mo na parang tao talaga 100% is parang para sa akin is okay na nga talaga 'yun. Ayun. Kasi sa akin ang ginagawa ko yung kunyari pinapastol ko tuwing umaga, pinapastol ko yung mga dulaga ako. Nagdadala talaga ako ng ano, ng papel or plastic. Pag tumae sila sa somewhere, kunyari doon sila inabutan sa daan, pinupulot ko tas binabalot ko ng plastic, tinatapon ko sa basurahan. Kasi ayoko makaperwisyo yung mga alaga ko sa ibang tao. Kasi pag nilangaw yan, yung langaw pupunta sa pagkain ng tao, edi yari, sakit ang aabutin yan. Kaya ganun yung mangyayari. Ikaw ba, ano, partner, may mga idadagdag ka pa? Kasi meron ako dito mga, ano idea na kung bakit ganun na yung turing natin sa mga fur babies natin. So, ang may dadagdag ko lang is, siguro dahil sa iba't ibang dahilan na may kinalaman ng emosyon sa kanila as per Mm-mm. parents na, at pag-uugali na o relasyon na nabubuo sa kanilang mga alaga, kung iisipin, hindi na nga bihira nung mga fur parents na ituturing na parang pamilya na sa kanilang mga alaga. So, siguro kaya man Mm-mm. may pagkakataon na na-attribute nila na parang ginagawa nila lang parang tao ng ano nila. Ayun lang. Mm. Kasi it's too much, ano sila eh, emotion sila dun sa alaga Doon nila na eh. binubuhos. Oo, Sa akin, balance lang. oo, yun yung talaga. Ganun lang. So, ayun. So, meron ako dito, partner, ano, kumbaga, apat na kategorya pagdating sa being a per parents. Unang-una niyan, yung definition ng per parents. Ano ba yung partner, yung definition na yun? Yun yung mga pet owners na itinuturi nilang alaga nila bilang anak, katulad nga ng sinabi mo, di ba? Then pangalawa naman is changing family dynamics. Kasi ngayon sa ano, modern times kasi natin ngayon, marami na kasing millennials and Gen Z ang mas pinipiling mag-alaga na lang ng mga yun, baby dog, pusa or anything na hayop na magkakaroon agad sila ng ano, yun yung tinuturing nilang anak. So, katulad din Mm. na sabi mo, yun yung kasama sa apat na kategorya natin. And yung pangatlo, social media factor. Kasi dumadami na yung ano, yung pet content kung alam mo yun, 'di ba? Meron Mm. nga ako dyan yung pinalo si ano, shout out kay ano, kay Baby Milo. Ayan, so Mm. yan kumukuha ako ng mga techniques diyan kung paano alagaan yung ano, yung mga aso natin. So, ayun. Kaya nagiging ano, mas visible ang ano, pagiging OA ng mga ilang poor parents. Then yung pang-apat, yung generational gap. May mga ano kasi partner nakakatanda na nakakita ng sobra or nakakatawa habang ano yung iba naman is normal lang ito. Yung paano i-treat yung mga hayop. So ayun yung pang-apat. Ikaw ba partner, may dadagdag ka ba? Wala na, partner. At dahil nasabi mo naman yan, tangayon naman ako sa mga sinabi mo. Ayun. Dito naman tayo sa ano sa portion ng ano natin, ng kwentuhan natin, yung mga positibo at negatibong pwedeng mangyari dun sa ano sa topic natin na to. Mm. So may apat ako dito partner na positibo. So unang-una, yun, mas maalaga yung per parent na ano dun sa mga
mga baby dogs or cat, sabi nga nila, 'di ba, mas happy ang pets pag once na mas malapit ka, nakakatanggap sila ng atensyon at tamang pagkain at tamang pagmamahal. So, yun, ganoon naman talaga tayo. Kumbaga sabi nga nila, man's best friend, 'di ba? So, ganun ganun natin i-treat. Pangalawa naman is posibleng yung yun nga, yung tinitraining natin katulad yung mga baby pets ko dito or baby dogs ko dito, pag dumudumi sila dito sa CR, dinadampot ko na lang tapos sinasanitize ko. Yun, tapos yung mga dumi nila, nalagay ko sa basurahan. So, yun, tapon, ganun. Then yung yung pangatlo is alternative traditional family. Para sa para sa mga hindi pa handang magkaanak katulad ng sinabi mo is baby dog or ano na lang muna, baby cats para yun nga para hindi sila ganun kalungkutin. Tapos yung pang pang-apat yung pagtatrato ng sa mga alaga natin bilang pamilya na nakakatulong sa mental health ng tao. So kasi pag for example katulad ako pag umuuwi galing sa labas or sa trabaho or lumalabas ako is sinasalubong ako ng mga baby dogs ko. Yan, talon-talon, ganyan. Minsan pini-play bite pa ako niyan and minsan pag umakit na ako dito sa taas sumusunod sa akin or natutulog sila dito sa tabi ng pintuan, yan. Panay abang lang sila. So ikaw partner, may idadagdag ka pa ba sa mga positibo? Meron naman. So, unang-una para sa akin is yung pagpapakita ng pagmamahal. Yun ang unang Mm. positibo diyan. So, ang sobrang attention at pag-aalaga ng mga fur parents sa kanilang mga alaga ay madalas nagsisilbing tanda ng tunay na pagmamahal. So, para sa marami, Yun. ang kanilang mga alaga ay hindi lang sayop, kung hindi isang membro ng pamilya. Sa pagbibigay ng pagkain, pangalaga at pagmamahal ay nagbibigay sa mga fur babies sa magandang buhay at kaligayahan. So, pangalawa naman is, syempre, mental health benefits, kagaya ng sinabi mo kanina. So, idadagdag lang ako doon, patungkol sa pagtangkilik at malasakit sa mga alaga ay nakakatulong din to sa mental health ng mga pet owners. So, ang petting o paglalaro ng isang hayop, kilala sa pagbababa ng stress, anxiety, at depression. Sa kabila ng OA na aspeto, ang pagmamahal sa fur babies ay maaaring magdudulot ng positibong epekto sa kalusugan ng mga fur parents. So, partner, isa sa mga alaga ko, kasi pangalan kasi Junjun eh. So, pag nade-depress ako, nilalaro ko lang, ganon, para Nilalaro makakalibat yung laro mo nilalaro ko balya, lang. no? Nung Junjun. Siya, rare bird, cockatoo. Pag Ano nung pag ano niya? cockatoo, Anong breed niya? cockatoo, Hmm, kulay brown siya. Tapos pag ah, nagkukuha siya ng attention or pagmamahal sa akin, kalimutan ko mm, ipaliwanag doon sa number one, is mm, tumatayo-tayo siya, ganon. Pag malungkot oo, siya, lantutay siya, ganon. mm. Ikaw ba, may tanong ako, sorry partner. Pag nade-depress ka ba, nilalaro mo rin ba nung Junjun mo? Wala akong Junjun. Wala ba? Wala ba? Iba Ako kasi pangalan ng nilalaro ko ng eh, nung iba yung alaga ko eh. pangalan ng yung mga baby dog ko. Pinangalan Ah, ko sa mga cartoon characters like sa One Piece and sa Avatar. hmm. And so most of them is talaga dun sa mga pinapanood ko, pinapangalan ko sa kanila yung ano. So halos lahat naman mababait yung mga baby dogs. Ayan. So partner, may dadagdag ka pa ba sa mga positibo? So, ang pangatlo ko naman ay ah pagpapalakas ng physical na kalusugan dun sa alaga. So, syempre, inaalagaan natin sila ng mga, natin, mga fur babies natin. So, kagaya ng sinabi mo, nilalabas mo nung aso mo. So, syempre Mm. ako, nilalabas ko rin yung yun ko. Bilang exercise, ibig ko Oo. sabihin. Ayun Mm. naman. Eh, Syempre, nakakatulong yun sa puso sa lungs nila kung bilang sa aso, di ba? Saka, yes, ano, exactly. pagpapakita rin ng health benefits. Kung Mm. halimbawa, dahil masyado ka affection dun sa alaga mong, for baby. So, syempre, parang tao rin yan, idadali mo yun dun sa veterinary nila, di ba?
So, ang Mm. pang-aapat is nagkakaroon tayo ng disiplina at responsibilidad sa alaga natin. So, Mm. ang pag-aalaga ng fur babies ay nagtuturong oras, pasensya, at disiplina tulad ng pagpapakain, pagpapaligo, at papadala sa veterinaryo kagaya ng sinabi ko. At yung panlima is panlipunan benepisyo. So, anong benepisyo bilang for parents pag-aalaga ng aso? So, una is madalas ang alagang hayop ay nagiging daan upang makilala ang bagong kaibigan. So makipag-ugnayan, halimbawa sa Yes, pupunta, yes. pupunta ka sa mga dog park, 'di ba? Mm. To socialize between two pets or more. Parang Mm. parang sa kumbaga sa bata is dadali mo rin sila sa playground ganon para may makilala Mm. mga bata ganon or kalaro. Oo, so i-so-socialize mo Hmm. siya para at least Saka hindi sa mga pet-related events, so halimbawa sa mga mm. showing, 'di ba? Ayun, oo. Kung nung alaga mo naman is Pina-passion din 'yan, eh. muskulado pero pangit, o daan mo sa show, mo sa American Bully, gano'n. Kung may tropa kang mga American Bully. Joke lang, joke lang. Saka ang Ayun. huli is nakakatulong 'to sa emotional stability natin. So, Mm. medyo halintulad 'to sa benepisyo ng mental health natin bilang fur baby, idadagdag ko lang is para sa mga taong mag-isa sa bahay, halimbawa is ang presensya ng fur babies ay nagbibigay ng kasiyahan at kasama para sa araw-araw. Correct. Ikaw ba, may mga Mm. idadagdag ka ba bago tayo mag-proceed sa negatibo? All goods na ako, partner, since na-discuss naman na natin lahat 'to. So, dito na tayo naman sa ano, partner, sa negative side ng masyadong over ka sa pag-aalaga ng ano, pag-treatment sa ating mga baby dogs and baby cats. So, unang-una dito, yun, yung financial strain, yung sobrang gastos ng pagkain, accessories, kumpara sa kanyang budget. Minsan kasi pag ano, partner, pag hindi na kayang suportahan ng per parents, talaga pinapamigay or nililigaw nila yung mga hayop. So, ano, negative yun. Mhm, Pangalawa naman is over-attachment. May mga ano kasi, may mga tao na halos naapektuhan na yung ano kanilang social life at human relationship. Kasi doon na lang nila tinutuon yung ano, yung oras nila or panahon nila, eh. Then pangatlo is, neglect ng tao. Minsan inuuna nila yung mga alaga nilang aso or pusa kaysa sariling pamilya nila or sa ibang responsibility. And then yung ano, pang-apat yung social conflict. Nagiging ano, tampulan or biro or inis sa sobrang pagpapabida ng mga, online pets. So yun, nagkakaroon ng discrimination pagdating sa ganyang partner. So ikaw, partner, may idadagdag ka ba sa mga, negatibong puwedeng mangyari? ang unang-unang negatibo na makikita napapansin ko tungkol sa aspeto na itong topic natin ngayon is, unang-una is nagiging pagtrato ng fur baby sa parang tao. So, Mm. maaaring magkakaroon ng health issues. So, halimbawa, pagbibigay ng chocolate kung hindi mo alam, kung hindi ka aware, or at Mm. behavioral problems. Kung Mm. halimbawa ay hindi marunong sumunod sa utos dahil laging sinusunod ang gusto or nai-spoil mo. So, maaaring Mm. kalimutan ng may-ari na hindi tao ang alaga kaya binibigyan ng pagkain, gamit or lifestyle na hindi angkop sa hayop. Pangalawa naman is negatibong epekto ng social relationship. So, may Mm. mga taong inuuna ang fur babies kaysa sa pamilya, kaibigan, or romantic partner. So, ang epekto nito is maaaring humantong sa conflict or misunderstanding na lalo na hindi makapokus sa ibang aspeto ng buhay dahil sa sobrang attention sa alaga. So, ang pangatlo naman is nagkakaroon tayo ng emotional dependency. So, umaasa ang fur babies para sa emotional support sa lahat ng pagkakataon. So, ang nagiging epekto nito, partner, ay maaaring ito nauwi sa emotional instability kapag nawala ang Mm. alaga o kapag hindi available ang attention nito, Yep. na parang nawala rin sa mundo nila. So, Mm. yun nga, nung kagaya nung sinabi ko kanina, partner, na parang, tinatrato na kasi yung tao kasi ang hayop. Dapat kasi may boundaries, boundaries at saka balance dapat. Limitasyon. Oo. Mm. And then, nung pang-apat is, nagiging overspending na siya. So, nasasama Mm. na siya sa budget natin from
every cut-off natin. So, halimbawa sa gastos sa pagkain, damit, accessories, Mm. gamot ng ano or ah, essential things Essential for needs. Oo. for the fur baby. So, nagiging epekto nito is nagkakaroon ng financial strain or utang, lalo na kung hindi naman sapat ang kita. Oo, So, yung di ka siyempre, capable. So, kung before kayo talaga mag-alaga ng fur babies, mga listeners and viewers natin, siguraduhin nyo na financiable enough kayo to care with the kasi kawawa rin naman nung inaalagaan yung pet kung hindi nyo kaya investan. And then panlima is nagkakaroon tayo ng overprotection. So, hindi pinapayagan ng fur baby na halubilo sa ibang hayop o tao. Lalo na pag mga tuta, di ba? Talagang alagang-alaga tayo sa kanila eh. Nagiging antisocial or aggressive ang hayop kung hindi marunong or makitungo sa kapwa hayop or sa bawat tao. Halimbawa, Mm. nung from his tuta days nila or kuting days, lagi nakakulong. 'Di ba? Dapat minsan pinapakawala mo, 'di ba? Minsan dapat nilalabas mo rin. Nung Jojo ko nga, minsan nilalabas ko rin eh. Ikaw ba? Nilalabas mo rin ba ng mga mo, partner? Every morning, Hmm, yun. lagi ko silang nilalabas. Tapos minsan ang negatibong epekto is nagkakaroon ng neglect sa sarili. So, lahat ng oras at pera ay binubuo sa fur baby. So, kagaya ng sinabi ko kanina is napapabayaan ng sarili, kalusugan, trabaho, or personal na pangailangan kung lagi kayo nakatutok dun sa alaga niyo. And Yep. then, ang panghuli is, minsan nagkakaroon ng paglalagay sa panganib. Ba't ko nasabi yon? Dahil sa sobrang attach, minsan isinasama ang fur baby sa lahat ng lugar kahit hindi na ito ligtas or pet friendly para sa kanila. So, ang halibawang epekto nito is maaaring mapahamak ang alaga or nakakasagabal na sa ibang tao. Gaya ng public transport, events, or restaurant na hindi applicable for pet-friendly environment. Yep. Correct, correct. So, ayun lang ng mga negatibong epekto na napansin ko patungkol sa topic natin ngayon, partner. Yep, yep. So dito na tayo partner sa sa ano ba yung mga advice na may bibigay natin sa mga listeners and followers natin. So meron akong apat dito. Unang-una, balance is the key. Okay lang naman maging for Mhm. parents partner. Basta wag lang natin kalimutan yung kumbaga yung ibang aspeto ng buhay natin. Pangalawa is wala namang masamang magmahal ng mga baby dogs or baby cats. Basta Mhm. hindi lang ma-overlook yung sariling kapakanan or obligasyon ng kapwa-tao. So, pangatlo naman partner, respect differences. Kung ayaw mo sa mga pets, 'wag mong maliitin yung pagmamahal ng ibang tao pagdating sa mga hayop. Kung Mhm. pet lover ka naman, 'wag mong i-force sa yung lifestyle niyo ng baby dog or baby cat mo sa iba. Kasi hindi So, naman yun, lahat ng makakasalungo mo, okay lang na meron sa oo, environment nila na may alaga, di ba? yep. Tsaka partner alaga man o tao, parehong dapat bigyan ng respeto at malasakit. So, Mm. 'wag nating masyadong brutalin yung mga aso. For example, yung iba kasi sa news talagang Oo. Iyon ang pinapatay nila talaga. eh. So, ikaw partner, ano pa ba yung mga payong mabibigay mo sa mga listeners and followers natin? So, unang aral na may bibigay ko sa inyo mga listeners at viewers natin ngayon ay unang-una is maging responsible, hindi lang sa pagmamahal. So, ang pag-aalaga ay dapat may kasamang disiplina at hindi lang lambing sa alaga. Pangalawa naman is huwag kalimutan ng ibang aspeto ng buhay. So, mahalaga ang fur babies pero mas mahalaga pa rin ang sarili at iba pang tungkulin. And then pangatlo naman is kilalanin ng tunay na pangangailangan ng hayop. So hindi lahat ng gusto mo ay gusto rin or needs rin ng alaga mo. And then pang-apat naman is ang emotional na balanse ang susi. So mahalin mo sila pero wag mong gawing takbuhan ng fur baby sa lahat ng aspeto ng emotional mong pangangailangan. Panglima naman ay lahat ng sobra ay hindi magandang epekto. So, kahit mapagmahal, kapag sobra at tama, ang paraan pwedeng makasama. So, kung kailangan mo ito bilang bahagi ng aral na 'to is kailangan talaga may balanse ka
dun ah, sa fur babies mo, saka dun sa mga needs mo sa buhay. Yun ang para sa akin. Saka, ah, hindi lahat ng ano, porket pwede sa ibang tao, doon mo na ilalagay dun sa fur babies. Kagaya nung Yep. sa stroller sa mall na nabanggit ko kanina. Mm. Correct. So, ayun lang, nung mga aral na pwede ko ibigay sa mga Mm. listeners, viewers natin. May dadagdag ka pa, partner? Wala na, partner. So, ayun, before natin iwan yung mga listeners at followers natin, don't forget to follow and share sa mga social media platform natin, like for example sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, and sa Spotify. So, yun, makakatulong yun sa amin na mas lalong mag-create pa ng content dito sa mundo ng social media. So, laking tulong 'yun para sa atin. So, ayun, before tayo mag-end partner, may iwan lang muna akong katanungan sa kanila. Okay lang ba? Okay. So, 'yun, ang question ko sa mga listener and followers natin, nakakatulong pa ba ang pagiging per-parent para maging mas responsable na tao? So, Hmm. ayan, puwede na kayo mag-iwan ng comments sa mga social media platform natin. Yep. So, 'yan, magandang gabi sa inyong lahat. Paano na ba yan, partner? Mamba Pambang. out.